Narinig niyo na ba ang tungkol sa isang English aristocrat na gumagala sa London, sakay ng isang karwaheng hinihila ng mga zebra? Totoo po yan. Ang pangalan niya ay si Lord Walter Rothschild. Noong huling bahagi ng 1800s, gustong patunayan ni Lord Rothschild na ang mga zebra, na kamag-anak ng mga kabayo, ay pwedeng paamuin at gamiting parang ordinaryong kabayo. Kaya naman, nag-train siya ng isang team ng mga zebra para hilahin ang kanyang karwahe. Ang resulta, isang kakaibang tanawin sa gitna ng London, isang magarbong karwahe na hinihila ng mga hayop na galing pa sa malayong lupain ng Afrika. Ang eksenang ito ay naging simbolo ng kapangyarihan at pagiging kakaiba, pero sa likod nito ay may mas malalim na kuwento, isang kuwentong konektado sa kolonyalismo. Ang ginawa ni Lord Rothschild ay hindi lang para sa palabas. Ito ay isang pagpapakita na kayang kontrolin ng mga taga-Europa ang kalikasan kahit pa ang pinakamailap na hayop mula sa mga lupaing kanilang sinasakop. Panahon ito ng matinding European colonization sa Africa. Ang mga bansa tulad ng Britain, Germany, Belgium at France ay nag-uunahan sa pagsakop sa malalawak na teritoryo ng Africa. Habang ginagawa nila ito, dala nila ang kanilang teknolohiya, armas at mga hayop tulad ng kabayo. Ang mga kabayo ay napakahalaga para sa transportasyon, agrikultura at militar. Ngunit sa Africa, isang malaking problema ang kanilang kinaharap na hindi nila inaasahan. Isang problemang hindi kayang solusyonan ng kanilang mga baril o makinarya. Ang paggamit ni Lord Rothschild ng mga zebra ay sumasalamin sa mentalidad ng mga kolonisador. Para sa kanila, ang Africa ay isang malaking lugar na puno ng mga resources na pwedeng gamitin at pakinabangan. Kasama na rito ang mga hayop. Kung hindi gumagana ang kanilang mga kabayo, bakit hindi subukan ang mga lokal na hayop? Ang zebra, na mukhang kabayo na may kakaibang disenyo, ay naging isang interesanteng kandidato. Akala nila, dahil nabubuhay ang mga zebra sa Africa, madali na lang itong gamitin para sa kanilang mga layunin. Ang pagpapaamo sa zebra ay naging isang hamon na sumisimbolo sa mas malaking hamon ng pagsakop at pagkontrol sa isang buong kontinente. Kaya naman, ang larawan ng isang English lord na nagmamaneho ng zebra carriage ay higit pa sa isang kakatwang historical fact. Ito ay isang bintana sa nakaraan, isang paalala sa panahon kung kailan ang buong mundo ay nagbabago dahil sa ambisyon ng mga imperyo. Ipinapakita nito kung paano sinubukan ng mga Europeo na iangkop ang kanilang pamumuhay sa isang bagong kapaligiran na puno ng mga panganib. At dito na nga po magsisimula ang ating kuwento tungkol sa mga zebra, mga langaw, at ang bigong pangarap ng mga kolonisador na sakupin hindi lang ang lupa, kundi pati na rin ang kalikasan ng Africa. Pagdating ng mga Europeo sa Africa, dala nila ang kanilang mga kabayo na itinuturing nilang engine ng kanilang sibilisasyon. Ngunit mabilis nilang natuklasan na ang Africa ay may sariling mga patakaran. Ang isa sa pinakamalaking kalaban nila ay hindi mga tao, kundi isang maliit na insekto, ang tsetse fly. Ang mga langaw na ito ay nagdadala ng isang nakamamatay na sakit na tinatawag na nagana o African trypanosomiasis. Para sa mga kabayo at iba pang alagang hayop na galing sa Europa, ang kagat ng tsetse fly ay parang isang death sentence. Libo-libong kabayo ang namatay na nagdulot ng malaking problema para sa mga kolonisador. Hindi nila magamit ang mga kabayo para sa transportasyon ng mga sundalo, supply at mga opisyal sa malalayong lugar. Ang epekto nito sa kanilang mga operasyon ay napakalaki. Isipin nyo na lang, ang mga plano para sa mabilis na paggalaw ng militar at pagtatayo ng mga outpost ay biglang naparalisa. Ang mga kabayo na sanay sa klima ng Europa ay walang anumang natural na depensa laban sa mga sakit sa Africa. Ang nagana ay nagdudulot ng lagnat, panghihina at pamamaga hanggang sa tuluyan ng mamatay ang hayop. Dahil dito, ang mga kolonisador ay napilitang umasa sa human porters o mga taong tagabuhat ng mga kargamento. Pero ito ay mababagal, magastos, at hindi kasing episyente ng paggamit ng mga hayop. Ang problema sa mga kabayo ay naging isang malaking hadlang sa kanilang ambisyong palawakin ang kanilang imperyo. Sa gitna ng problemang ito, napansin ng mga Europeo ang isang kakaibang bagay. Habang ang kanilang mga imported na kabayo ay sunod-sunod na namamatay, ang mga lokal na hayop tulad ng mga zebra ay tila walang problema. Ang mga zebra ay naglipana sa mga kapatagan ng Africa, nabubuhay kasama ng mga tsetse fly pero hindi sila nagkakasakit. Ito ay dahil sa libo-libong taon ng ebolusyon. Nagkaroon ng mga zebra ng natural immunity o panlaban sa mga sakit na dala ng mga insektong ito.
Para sa mga kolonisador na desperado na para sa isang solusyon, ang mga zebra ay biglang naging parang isang milagro. Sila ay mukhang kabayo, matibay, at higit sa lahat, hindi tinatablan ng sakit na pumapatay sa kanilang mga alaga. Dito na pumasok ang ideya kung hindi namin magamit ang aming mga kabayo, bakit hindi na lang kami gumamit ng mga zebra? Ang mga zebra ay tila perpektong alternatibo. Sila ay malalakas, pamilyar sa terrain ng Africa, at may built-in na proteksyon laban sa mga lokal na sakit. Kung mapapaamo lang nila ang mga zebra, malulutas na ang kanilang malaking problema sa transportasyon. Ang tanong na lang ay, paano? Ang pag-asa na ito ang nagtulak sa kanila na subukan ang isang ambisyosong proyekto, ang gawing mga bagong kabayo ng Africa ang mga maylap na zebra. Ito ang simula ng maraming pagtatangka na paamuin ang isa sa mga pinaka-iconic na hayop sa buong mundo. Sa pagsisimula ng 20th century, ang German Empire ay isa sa mga pangunahing kolonyal na kapangyarihan sa Africa, partikular sa lugar na tinatawag nilang German East Africa, na ngayon ay bahagi ng Tanzania, Burundi, at Rwanda. Tulad ng ibang Europeo, nahirapan din sila sa problema ng tsetse fly at ang epekto nito sa kanilang mga kabayo. Dahil dito, sinimulan nilang seryosohin ang ideya ng paggamit ng mga zebra. Ang gobyerno ng Germany ay naglunsad ng isang opisyal na programa para subukang i-domesticate o paamuin ang mga zebra para gamitin sa kanilang militar at sa mga kolonyal na operasyon. Naniniwala sila na kung magtatagumpay sila, magkakaroon sila ng malaking advantage laban sa kanilang mga karibal na bansa. Ang taong naatasan na pamunuan ng proyektong ito ay isang German officer na nagngangalang Fritz Bronsart von Schellendorf. Siya ay masigasig at determinado na gawing working animals ang mga zebra. Nagtayo siya ng mga zebra farms kung saan hinuhuli ang mga ligaw na zebra at sinusubukang sanayin. Ang plano ay crossbreed ang mga zebra sa mga kabayo para makabuo ng isang hybrid na hayop na may lakas ng kabayo at tibay ng zebra laban sa sakit. Sinubukan din nilang sanayin ang mga purong zebra para gamitin bilang mga reading animal at para humila ng mga kariton at kagamitang pangmilitar tulad ng mga machine gun. Sa simula, tila may pag-asa ang kanilang ginagawa. Ngunit hindi nagtagal, lumabas ang mga problema. Natuklasan ni Schellendorf at ng kanyang mga tauhan na ang mga zebra ay hindi basta-bastang napapasunod. Una, ang mga zebra ay may mas matinding flight response o takot kumpara sa mga kabayo. Sa kaunting panganib lang, sila ay nagpapanik at tumatakbo. Pangalawa, sila ay mas agresibo. Kilala ang mga zebra sa kanilang malakas na sipa na kayang makabali ng buto at matalas na kagat na kayang magdulot ng malubhang pinsala. Maraming mga sundalo at tagapagsanay ang nasaktan sa kanilang pagtatangkang paamuin ng mga ito. Hindi tulad ng mga kabayo na libu-libong taon ng kasama ng mga tao, ang mga zebra ay may likas na pag-iingat at pagiging mailap na mahirap alisin. Sa huli, ang ambisyosong proyekto ng German Empire ay nabigo. Inamin mismo ni Schellendorf sa kanyang mga ulat na ang mga zebra ay masyadong delikado at hindi maasahan para gamitin sa mga seryosong gawain, lalo na sa militar. Ang kanilang pagiging hindi predictable ay nangangahulugan na hindi pwedeng pagkatiwalaan sa gitna ng labanan o sa mahahabang paglalakbay. Ang pangarap na magkaroon ng isang zebra cavalry ay nanatiling isang pangarap. Ang kabiguang ito ay nagiwan ng isang malaking tanong, ano nga ba ang mayroon sa mga zebra na dahilan kung bakit napakahirap nilang paamuin? Ang sagot ay maaring nakatago mismo sa kanilang pinakakilalang katangian, ang kanilang mga guhit. Ang pinakakapansin-pansing katangian ng zebra ay siyempre ang kanilang itim at puting stripes. Pero para saan nga ba ang mga ito? Sa loob ng maraming taon, naging palaisipan ito sa mga siyentipiko at maraming teorya ang lumabas. Isa sa mga pinakaunang ideya ay para sa camouflage o pagtatago. Sinasabi na kapag magkakasama ang isang grupo ng mga zebra, ang kanilang mga guhit ay nagiging nakakalito para sa mga predator tulad ng mga leon. Ang gumagalaw na masa ng mga stripes ay nagpapahirap para sa leon na i-target ang isang individual na zebra. Habang may katotohanan nito sa malayo, maraming eksperto ang nagsasabi na kapag malapit na ang predator, hindi na ito gaanong epektibo. Isa pang popular na teorya ay para sa social functions o pakikipag-ugnayan sa kapwa zebra. Sinasabi na ang bawat zebra ay may unique na pattern ng stripes, parang fingerprint ng tao. Ito raw ay posibleng ginagamit nila para makilala ang isa't isa sa loob ng kanilang grupo.
Ang mga guhit ay maaari ring maging isang paraan ng komunikasyon o pagpapakita ng kanilang social status. Halimbawa, ang kapal o kulay ng stripes ay maaring magbigay ng signal tungkol sa kalusugan ng isang zebra. Ngunit, tulad ng teorya sa camouflage, mahirap itong patunayan ng lubusan at marami pa ring debate tungkol dito. Mayroon ding teorya na nagsasabing ang mga guhit ay nakakatulong sa thermoregulation o pagkontrol ng temperatura ng katawan. Ang teorya ng thermoregulation ay nagsasabi ang itim na stripes ay mas mabilis uminit kaysa sa puting stripes. Ang pagkakaiba raw sa temperatura ay lumilikha ng maliliit na air currents o daloy ng hangin sa ibabaw ng balat ng zebra na tumutulong para manatili silang malamig sa ilalim ng mainit na araw ng Africa. Ito ay isang napaka-interesanteng ideya at may ilang pag-aaral na sumusuporta rito. Gayunpaman, ang epekto nito ay sinasabing maliit lang at maaring hindi ito ang pangunahing dahilan kung bakit nag-evolve ang mga zebra para magkaroon ng stripes. Ang lahat ng mga teoryang ito ay may kanya-kanyang punto, pero may isang teorya na mas maraming ebidensya ang sumusuporta nitong mga nakaraang taon. Ang pinaka-promising na teorya sa ngayon ay may kinalaman sa ating napag-usapan kanina, ang mga beating flies. Ayon sa teoryang ito, ang mga stripes ng zebra ay isang epektibong panlaban sa mga insektong kumakagat tulad ng mga tsetse fly at horsefly. Napag-alaman sa mga eksperimento na ang mga langaw na ito ay nahihirapang lumapag sa isang surface na may guhit-guhit. Ang pattern ay tila nakakalito sa kanilang vision. Sa isang pag-aaral, naglagay ang mga siyentipiko ng mga kabayo na may suot na zebra-striped coats. Ang resulta, mas kaunting langaw ang dumapo sa mga bahagi ng katawan ng kabayo na may takip na stripes. Ito ang nagbibigay ng pinakamalakas na ebidensya na ang mga guhit ng zebra ay isang uri ng natural insect repellent. Ang teorya na ang stripes ay proteksyon laban sa mga langaw ay nagbibigay linaw kung bakit nanatiling mailap ang mga zebra. Sa loob ng milyon-milyong taon, ang mga zebra ay nag-evolve sa isang kapaligiran na puno ng mga predator at mga nakamamatay na sakit na dala ng mga insekto. Ang kanilang buong pagkatao, mula sa kanilang mga guhit hanggang sa kanilang ugali, ay hinubog para mabuhay sa ganitong panganib. Ang kanilang pagiging magugulatin, mabilis tumakbo, at malakas sumipa ay hindi lang basta ugali. Ito ay mga survival mechanism na naging susi sa kanilang pagpapatuloy bilang isang species. Ito rin mismo ang mga katangian na nagpahirap sa mga tao na paamuin sila. Ang proseso ng domestication ay nangangailangan ng libu-libong taon. Ang mga hayop tulad ng kabayo at baka ay dumaan sa mahabang proseso ng selective breeding, kung saan pinipili ng mga tao ang mga hayop na may mas maamong ugali. Sa paglipas ng mga henerasyon, ang mga katangiang ito ay naipapasa hanggang sa ang mga hayop ay maging sanay na sa pamumuhay kasama ang mga tao. Ang mga zebra ay hindi dumaan sa prosesong ito. Ang bawat pagtatangka na paamuin sila, mula kay Lord Rothschild hanggang sa German Empire, ay mga short-term projects lamang. Sinubukan nilang kunin ang isang ganap na ligaw na hayop at pilitin itong maging isang alagang hayop sa loob lang ng ilang taon. Isang bagay na halos imposible. Ang social structure o istruktura ng lipunan ng mga zebra ay iba rin sa mga kabayo. Habang ang mga kabayo ay may malinaw na hierarchy na pinamumunuan ng isang dominanteng leader, ang mga zebra ay mas egalitarian o pantay-pantay sa kanilang mga grupo. Wala silang sinusunod na isang leader na pwedeng kontrolin ng tao para mapasunod ang buong grupo. Ang kanilang katapatan ay nasa kanilang pamilya, hindi sa isang master. Ito ang dahilan kung bakit, kahit na matagumpay na nasakyan o napahila ng karwahe ang ilang zebra, hindi ito naging sustainable. Ang kanilang likas na instinct na maging malaya at mailap ay laging lumalabas. Kaya naman, sa huli, ang kuwento ng zebra at kolonyalismo ay isang aral tungkol sa mga limitasyon ng tao. Ipinakita nito na hindi lahat ng bagay sa kalikasan ay maaring kontrolin o baguhin para sa ating kapakinabangan. Ang mga zebra, sa kanilang kagandahan at pagiging mailap, ay nanatiling simbolo ng ligaw na diwa ng Africa. Ang kanilang mga guhit, na malamang ay isang depensa laban sa mga langaw, ay isang paalala na ang ebolusyon ay may sariling paraan ng paglutas ng mga problema. At kahit gaano pa kalakas ang ambisyon ng isang imperyo, may mga bagay na sadyang hindi para paamuin. Sila ay pinanganak na malaya at mananatiling malaya. Yan po ang kuwento ng mga zebra, isa sa mga tunay na yaman ng Africa. At yan ang ating KMJS.